Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay pag-uusapan natin etong trending na naman na House Bill 1419 or tinatawag na anti-splitting law, or hindi pa naman siya law, House Bill pa lang. Ibig sabihin House Bill ay panukala pa lang nagawing batas. So kapag ang House Bill ay naging RA o Republic Act na, ay doon pa lang ibig sabihin ay batas na siya or naaprubahan na siya ng presidente. So pag-usapan natin ang anti-splitting law na panukala na ito, at sino nga ba ang nagpanukala ng batas na to, at ano ang mga penalty kapag nagkaroon tayo ng violation na anti-splitting at napasok dito So unahin natin mga master, sino ba ang nagpanukala ng batas na to? So matagal na to mga master. Nagpanukala ng batas na to ay si Congressman Ramon Guico Jr. So siya ay dating mayor ng Pangasinan, na naging congressman ng Pangasinan District 5. At yun, pinanukala niya itong batas na ito noong 2022, mga ganong taon mga master. So pinanukala ni Ramon Guico Jr. ang batas na to, at di ko alam kung saan siya humugot ng panukalang batas na to, dahil ang alam ko isa lang siya sa mga bitter sa mga nakamotor, na hindi pinag-aralan yung panukala na yan, na hindi siguro gumagamit, or sabihin na natin na hindi man siya gumagamit, ay talagang walang puso, na hindi man lang pinag-aralan kung ano magiging epekto, at basta na lang siya, kumbaga dahil galit siya sa mga nakamotor, ay ayun, siguro yun yung naging basihan niya sa panukala na to, So ano ba ang nilalaman ng House Bill na to? Ang penalty at sanction na makukuha mo. So first offense mga master ay magmumulta ka ng 1,500. Then second offense ay magmumulta ka ng 3,000, at third offense ay magmumulta ka ng 5,000. At bukod pa doon, kapag ikaw talaga ay lumampas sa ikatlong opensa, ay pwedeng ma-revoke or matanggalan ka ng lisensya. So yun yung pinaka-worst mga master. Ibig sabihin revoke ay alam ko, hindi ka pwede mag-drive ng 10 taon, then pwede ka pa naman uling mag-apply as new or student permit muna. Syempre back to zero ka, then yun yung pinaka magiging abala kapag ikaw ay nahuli or nagkaroon ng violation na ganito, So isipin natin, kung nasa kamay nilaan tayo, or kung nasa kamay nilaan ka madalas, tapos ang pinakang transport vehicle mo is motor lang, So may mga naka 4 wheels din naman na meron 4 wheels na nagmo-motor, tapos ito yung ibabiolate sa iyo, ibabiolation sa iyo. Meron na ngang NCAP, meron pang motorcycle lane, tapos kapag naaprubahan pa itong House Bill na to, na hindi ka na pwedeng mag-split or mawala sa linya. So ang splitting na sinasabi mga master ay kapag halimbawa itong linya na to, dalawang linya, pumunta ka sa gitna na mayroong dalawang sasakyan, ay yun na yung pwede mong maging violation. Kumbaga kapag napagpagitnaan ka ng dalawang sasakyan, yun na yung sinasabing lane splitting, So
sa Kamaynilaan, bukod sa NCAP, no, ay meron nga mga motorcycle lane na pwedeng maging pagmulan ng iyong violation. Kung iisipin mo, no, pipila ka sa motorcycle lane pa nga lang, tawag dito, sa motorcycle lane na nga lang, marami diyang nahuhuli kasi nga natatakot lumabas ng motorcycle lane. Kaso nga lang ay hindi maiiwasan yung umovertake ka kasi nga nagsisiksikan. Yung ibang mga four wheels na sasakyan ay umi-standby sa gilid or papaunahan din. Tapos kapag napitikan ka ng NCAP na umovertake ka lang, ay yari ka na. Wala ka ng kawala doon, automatic violation na agad yun, kasi napagpagitnaan ka na ng dalawang sasakyan. Tapos ang masama pa dito, paano yung halimbawa dalawang motor sa isang linya naging tatlo? Sakop ba yun ng anti-splitting? Kaya mga master, kung kayo ang tatanungin ko, no, anong masasabi nyo sa panukalang batas na to? So year 2019 pa yung panukalang batas na to, mga master, at binubuhay lang ngayon ng mga bitter na mga politiko at sa kadahilanan na rin ng ibang mga content creator tulad ni Visor, ay nagiging issue na naman ito, mga pag-split na to. So yun lang mga master, let's go, ride safe.